Sa isang maliit at tahimik na baryo, may mag-ina na namumuhay ng simple ngunit puno ng pagmamahal. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may isang ugaling unti-unting sisira sa kanilang pagsasama. Isang ugaling magtuturo ng aral, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan. Ito ang kwento ng isang batang nagngangalang Pinang. Maagang gumigising ang ina ni Pinang araw-araw. Siya ang naghahanda ng pagkain, naglilinis ng bahay, at nagtatrabaho para lamang may maihain sa hapag. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, may isang bagay na bumabagabag sa kanyang puso. At iyon ay ang kanyang anak. Pinang, anak, gising na, mahinahong tawag ng ina. Ngunit walang sagot. Pinang, tanghali na. Bumangon ka na dyan. Dahan-dahang gumalaw si Pinang, ngunit halatang tinatamad. Mamaya na po, antok pa ako. At muli siyang nahiga. Lumipas ang ilang oras. Abala pa rin ang ina sa paggawa ng mga gawaing bahay. Habang si Pinang ay nakaupo lamang sa isang sulok, naglalaro, walang pakialam. Pinang, anak, tulungan mo naman ako rito, pakiusap ng ina. Pagod po ako eh. Pagod? Wala ka namang ginagawa. Tahimik si Pinang, ngunit makikita ang pagkainis sa kanyang mukha. Ayaw ko po, May. Araw-araw, ganito ang eksena. Habang ang ina ay patuloy na nagsisikap, si Pinang naman ay patuloy na umaasa. Hindi marunong maghanap ng sariling paraan. Hindi marunong tumulong. At higit sa lahat, hindi marunong makinig. Anak, hindi habang buhay nandito ako para sa'yo, malungkot na sabi ng ina. Ngunit tila hangin lamang iyon kay Pinang. Isang araw, nagkasakit ang ina ni Pinang. Mahina ang kanyang katawan, ngunit kailangan pa rin nilang kumain. Pinang, anak, mahina niyang tawag. Opo, ma. Pakikuha naman ng sandok sa kusina. Tumayo si Pinang, ngunit halatang walang gana. Pumunta siya sa kusina at sandaling tumigil. Nasaan po yung sandok? Nasa lalagyan, anak. Alin po doon? Hanapin mo, Pinang. Napabuntong hininga si Pinang. Ma, hindi ko makita. Napapikit ang ina. Sa kabila ng kanyang sakit, napuno siya ng lungkot. Pinang, matagal ka nang nandito sa bahay, hindi mo pa rin alam. Kasi po, ma. Lagi mo na lang sinasabi na hindi mo alam. Unti-unting tumaas ang boses ng ina. Hindi ka marunong maghanap, hindi ka marunong tumulong. Tahimik si Pinang. Ngunit halatang naiinis na rin. Ma, bakit po ako lagi ang sinisisi? Dito na napuno ang ina. Sa sobrang pagod, sa sakit, at sa matagal ng kinikimkim na damdamin. Nasabi niya ang mga salitang hindi niya inaasahang lalabas. Pinang, sana magkaroon ka ng maraming mata. Para makita mo ang mga bagay na hindi mo kayang hanapin. Biglang natahimik ang buong bahay. Parang tumigil ang oras. At doon, nagsimulang magbago ang lahat. Sa isang iglap, isang salita, ang maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao. At para kay Pinang, hindi niya alam na ang galit ng kanyang ina ay may kapangyarihang hindi niya kayang takasan. Matapos sabihin ng ina ang kanyang mga salita, naging tahimik ang buong bahay. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Mahina at kinakabahang tawag ni Pinang. Ngunit hindi agad sumagot ang kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko sinasadya. Bulong ng ina sa sarili. Ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang umatras si Pinang. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang may nangyayari po sa akin. Hinawakan niya ang kanyang mukha. Ang init po, ang sakit. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin.
Hindi ko na po makita ng maayos. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Parang may kakaibang puwersang bumabalot sa paligid. Pinang, sigaw ng ina. Ngunit tila huli na. Si Pinang ay napaluhod sa sahig. Ma, tulungan niyo po ako. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay tila tumitigas. At ang kanyang katawan ay parang nagiging ibang bagay. Tumakbo ang ina papunta kay Pinang. Yumakap siya rito ng mahigpit. Anak! Patawad! Ngunit habang yakap niya ang kanyang anak, unti-unti itong naglalaho sa kanyang mga kamay. Huwag! Pinang! Huwag kang mawawala! Sa isang iglap, nawala si Pinang. Parang bula. Walang bakas. Tanging katahimikan ang naiwan. Pinang! Lumuhod ang kanyang ina sa sahig. Umiiyak. Anak, nasaan ka na? Lumipas ang mga araw. Ngunit hindi na bumalik si Pinang. Hinahanap siya ng kanyang ina sa bawat sulok ng baryo. May nakita ba kayong batang babae? Ngunit isa lang ang sagot ng lahat. Wala. Pinang, anak, umuwi ka na. Isang umaga, napansin ng ina ang isang kakaibang halaman sa kanilang bakuran. Hindi niya ito matandaang itinanim. Ano ito? Dahan-dahan siyang lumapit. Ito ay isang maliit na halaman na may matulis na dahon. Ngayon ko lang ito nakita. Habang tinitingnan niya ang halaman, may napansin siya. Parang lumapit pa siya. Parang may mga mata. Ang katawan ng halaman ay may maliliit na butas na tila nakatingin sa kanya. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang sinabi. Sana magkaroon ka ng maraming mata. Napaatras siya. Hindi. Hindi ito maaari. Minsan, ang mga salitang binibitawan natin sa galit ay may kapangyarihang hindi na natin mababawi. At para sa isang ina, ang pagsisisi ay maaaring habambuhay na pasan. Lumipas ang mga araw. Ang misteryosong halaman sa bakuran ay patuloy na lumalaki. Mas tumitigas ang katawan nito. Mas dumadami ang mga tila mata sa ibabaw nito. Ano ka ba talaga, bulong ng ina? Araw-araw niya itong pinagmamasdan. At araw-araw, mas lalo siyang kinakabahan. Isang umaga, habang tinatamaan ng sikat ng araw ang halaman, bigla siyang napaupo sa lupa. Hindi ito maaaring mangyari. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pinang, ikaw ba yan? Tahimik ang paligid. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang sagot. Lumapit siya sa halaman. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Anak, patawarin mo ako. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko. Napansin niyang ang bawat mata sa bunga ay tila nakatingin sa kanya. Parang pinapaalala ang lahat ng pagkakataong hindi nakita ni Pinang ang mga bagay sa kanyang paligid. Kung noon lang sana, natuto kang tumingin. Mahina niyang sabi. Napayakap ang ina sa halaman. Anak, sana narito ka pa. Sana nabigyan pa kita ng pagkakataon. Ngunit ang tanging sagot ay ang hangin. Mula noon, inalagaan ng ina ang halaman. Hindi niya ito pinabayaan. Parang inaalagaan pa rin niya ang kanyang anak. Hindi na kita pababayaan. Hindi na ako magagalit. Pangako. Lumipas ang panahon. Namunga ang halaman. Isang kakaibang prutas ang lumitaw. May matigas na balat. At napakaraming mata. Pinang, mahina niyang tawag. Pinya.
At mula noon, tinawag nila itong pinya. Kumalat ang kwento sa buong baryo. Naging aral ito sa mga magulang at sa mga anak na ang katamaran ay may kapalit at ang galit ay maaaring magdulot ng pagsisising walang hanggan. Sa tuwing makakakita ka ng pinya na may maraming mata, alalahanin mo ang kwento ni Pinang, isang batang hindi natutong tumingin, at isang inang nahuli na ang lahat para itama ang kanyang pagkakamali. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na Anonymous Pinoy Stories. Dahil dito sa channel na ito, marami pa tayong kwentong magbibigay inspirasyon, aral, kababalaghan at pag-asa. At tandaan mo ito, na ang bawat alamat ay may aral na dapat nating tandaan. At minsan, ang simpleng pagkukulang ay may kapalit na hindi na maibabalik. Muli, maraming salamat sa panonood.